Bawat lungsod ay may kwento. May mga naaalala dahil sa pag-unlad at mayroon ding inaalala dahil sa sakripisyo. Sa puso ng Cavite, matatagpuan ang 13 Martires, isang lungsod na ipinangalan hindi sa lugar kundi sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan. What's up everyone? We are the students from Philippine Christian University and today, samahan nyo kami as we explore the history of 13 martyrs here in Cavite, 13 Martires. So ano masasabi nyo? 13 Martires! Ano? Tara! Ayun guys, pupunta kami ngayon sa City Hall para puntahan yung mag-aalalay sa amin, no? Sa pagpunta sa 13 martyrs. Excited na ba kayo guys? Yes! Ngayon, nakarating na kami ngayon sa City Hall. As you can see sa likod namin, nandito na kami ngayon sa 13. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. Ayun guys, so papunta kami ngayon sa mismong pinaglalagyan o pinagtatayuan ng 13 martyrs. Excited na ako na sa mga malalaman natin. Ayan! Kitang-kita nyo sila ngayon. Woo! Sila ngayon guys! Ganda! Ang ganda ng location. Ang ganda ng ating. Ang dating mayor, hindi naman sa kabilang plate and silver naman, dating mayor, si Mayor Isago, kasama siya ng NHI na, binigyan siya ng authority ng NHI na patayuan. Which is noong 2004 na. Ang problema, hindi na kami makakuha ng documented things na patunay nga nun kasi that time, sinusulat daw nila ang mga documents, hindi through computerized, hindi siya computerized, as in, alam niyo yung onion paper,
yung nakikita yung ano, ganun na, tapos super labo na nun kung titignan natin ngayon. Tapos super lalim na niya, as inuhugutin na natin sa kung saan-saan papel. Nagtanong na ako dun sa planning office kasi sila talaga yung ano yan eh, hindi naman talaga tourism office ang nagtatago ng mga documents na ganun. Planning office. So, nahihirapan na kami humanap ng pinakamatitibay. Eh, hindi naman kami pwede mag-depende lagi sa mga. Actually, hindi talaga. Bawal kami mag-depende kasi nung time na pinag-google pa siya, may mga OJT kasi kami. Pag-google ako para hindi na ano, iba-ibang pangalan yung lumabas. Eh, syempre kabisado ko, ay mali. So, huwag tayo mag-depende. So, nagtanong pa rin kami dun sa ano, sa planning office kung saan talaga, kung saan talaga at kung kailan talaga to tinayo. So 2004 siya tinatag, pinatayo dito. Tapos, na-confuse pa kami dahil ang NHI ay may nakalagay na 1997. So, mali rin siya na 1997. 1927, naging NHI siya. Ngayon siya ay NHCP na. Yung bago. Yun na yung bagong tawag sa kanya. So, yun siya. So, ang National Historical Institute, binago na, naging NHCP. Kasi sinama na yung cultural of the Philippines. Natural, historical, cultural of the Philippines. And ayun, so yun yung labitan ng martir. Every first week of September, pinapalinis, pinapapinturahan siya. Kasi nga syempre, nakababad lang sa dyan. So, yung pintura hindi ganun ka stable. Kahit anong gawin, kung hindi naman siya original as bronze, kasi meron kami ting bagong tayo na Rizal Monument sa People's Park naman, Rizal Monument. So, yun talaga, ang binigay ng NHCP is kailangan bronze talaga siya. Tapos may sukat talaga siya. So ito, dahil pinatayo ito, that time ng NHI at saka ng dating mayor, yung ano niya is pato. So kahit anong price, natatanggal at natatanggal. Hindi katulad ng mga bago na ngayong mga rebulto, mga monument, bronze talaga. Ayan, may mga bitak-bitak na nga yan. Yung mga ganyang bitak ko na ganito. Ganyan na talaga siya. So, pintura lang. Tapos siguro, pinapatibay lang ng mga masilya or something. Pero kasi ayaw mabago. Hindi pwedeng mabago yung konting mga lupot-lupot ng mga damit. Hindi kasi pwede. Parang ano rin po kasi, siguro parang way na rin na pinapakita yung dapat Matagal na siya. Oo, nakatagal na niya. Nire-repair lang bahagya, pero not totally repaired. Diba? Yung, kung ano siya noon, yan at yan pa rin. So, ayan, pinano lang siya. Piniturahan lang siya every first week ng September. Pangalan na dito. Yes, yung 13 barangay dito. Sa kanila din pinaka. Nakita ko tong Gregorio Constantino. Ay, ayun na yung mga group namin. Yan, sa Gregorio. Ito yung madadaanan nyo. Itong lugar na to, San Agustin to. Pag lumagpas ka na dito, maliwa ka, lapidaryo na siya. Tapos pag lumagpas ka dito, yung alam niyo yung bagong Kapitolyo, Kabuko na siya. Barangay Kabuko na siya. Si Feliciano Kabuko na siya. Tapos yung unang yung madadaanan, ang unang barangay na madadaanan nyo, from Dasma, papunta dito, Bugo Perez. Yun. Tapos Cabezas, yung magkakasunod. Bugo Perez, Cabezas, Laliana, Gregorio, San Agustin. Tapos pagdating dito sa cross, dito sa cross na to, sa crossing na to, pagliko dito, San Agustin pa rin. Pero pag lumagpas ka na, De Ocampo na siya. Pag dito ka naman dumaan, Lapidario, pag lumagpas ka na ng Lapidario, Inocencio na. Pagkatapos ng Inocencio, ang tulad na nito is Aguado. Pagkatapos ng Aguado, Indang na siya. Hindi na siya atres. Kaya, may mga hindi ba ako nakabanggit. Osorio actually nadaanan din. Yan. Ang Laliana, ay ang Cabezas at ang Laliana, ang pinakamahabang lugar, pinakamalayo. Actually, pinakamalayo. Ang pinakamahaba naman kasi is Conchu. Dito rin siya, nadaanan niya po siya sa Conchu.
Kasi isa siyang mahabang way, talaga siyang mahabang way. At pag lumagpas ka na nun, nasa Tagaytay ka na. Nasa Tagaytay ka na. Amadeo actually, Amadeo muna tapos Tagaytay. Yan, ganyan sila. Paano naman po yung ano? Di ba, ayan. Alam niyo po ba yung pagkakasunod? Yun yung pag-aasunod. Ay, alphabetically siya. So si Adwal, tapos Ah. Ayan. hanggang kay San Agustin. Yung ano naman po yung sa likod? Yung mga bumaril sa kanila. Ayan. Ay, oo, kasi nga parang in-execute sila. Yes, execution. May tanong tayo na kaya kong sagutin. Ito yung art. Kaya yung hinaharap natin. Kasi nga, nasa on, lahat ng Pilipinos, that time, as nakapagpilitan. So, until now, syempre, kailangan namin i-recover. Kailangan i-recover ng CDO, actually ng planning office. Hanggang ngayon, syempre, hinahanap pa rin namin para pagdating ng araw, yun, nasasagot na namin. Hindi namin sa inyo masagot ni Pablo lang kasi nasa process pa lang kami ng paghahanap ng mga pamilya tungkol sa kanila. Kasi Jen. meron sa kanila, Jay, kayo na lang mag-research as kunin mo yung paper ko dun sa bag ko. Baka may tanong doon na kayang sagutin ni Madam. Okay, magawa. Andun sa kahit yung bag ko. Sayang nga hindi pa nagawa yung history. Kasi natin talaga yun. Meron naman akong draft. Hindi pa na pwede ipakita. Kasi draft pa lang siya. Oo. Kailangan pagka-publish doon pa lang natin binibigay. So, ayun, as I did yan, iba-iba sila. Hindi talaga sila friends. Alam mo yun, hindi sila close friends. Nagsama-sama lang sila na para sa pakikipaglaban. And sama-sama silang yun. Pero hindi talaga sila kasi may connection. Oo, yung may connection na hindi katulad ni Rizal may connection kay Bonifacio. Alam niyo yung mga ganong connection. Sila is may mga iba-iba. Tapos sa pakikipaglaban, lang sila nagkakakusap sa conference. Ang 13 martir ng Cavite ay ang mga matapang na Pilipinong lumalaban para sa kalayaan noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sila'y inakusahan, ikinulong at pinatay, hindi dahil sila'y may kasalanan, kundi dahil ipinaglaban nila ang kanilang sariling bayan. Dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga kilusang revolusyonaryo, sila ay inaresto at pinitay noong Setyembre 12, 1876. Ang 13 martir ng Cavite ay nagmula sa iba't ibang propesyon at pamumuhay. Mayroong mga negosyante, sundalo, musikero at mga respetadong mamamayan sa kanilang komunidad. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, iisa ang kanilang hangarin, ang ipaglaban ang kalayaan at mas magandang kinabukasan para sa mga Pilipino. Hanggang ngayon, patuloy pa ring inaalala ang kanilang tapang at sakripisyo, hindi lamang sa Cavite kundi sa buong kasaysayan ng Pilipinas. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. Ang ganda ng method na napili ng 13 na ipangalan yung mga city nila sa mga ano na to, martyr na to. Kasi alam mo yun, hindi talaga sila makakalimutan. Kasi sila yung mga pangalan ng city. So, kung halimbawa may nakalimutan ka sa mga martyr, alalahanin mo lang lahat ng syudad dito sa 13. Tapos maaalala mo na sila ulit silang lahat. Nandiyan yung Hugo Perez daw, yung mga Consu, yung mga ganon. Tapos dito, ano nga ulit to? San Agustin. San Agustin. Yun. Diba? Like, di mo talaga makakalimutan kasi
parang nire-represent na rin nila yung mga city dito sa Trece. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it feels out. So, nandito tayo ngayon sa likod mismo ng statue ng 13 martir. Kung nakikita nyo, dito ay ang mga Espanyol kung hindi ako nagkakamali. Ito ang mga Espanyol, nababaril sa 13 martir. Ang sabi-sabi, hindi po sila magkakakoneksyon na as in magkakaibigan ba? Kumbaga sila ay nagkaroon na ng connection nung sila po ay nagsimula na ng laban. Na-realize ko lang na sobrang ganda nung storya nung kanilang mga buhay. Kasi doon natin makikita na kahit na iba-iba tayo ng pinanggalingan, basta iisa tayo ng pinaglalaban, nagiging isa tayo sa puso. Ayan, so as you can see, no, ang detail ng pagkakastructure sa kanila. Kumbaga, may papakita rin talaga dito. Ano yung pinagdaanan ng 13 martir. And as you can see, yung location niya is nasa center talaga ng Trece. Which is nakikita talaga ng mga pupunta dito, yung mga dumadaan dito. Kahit na hindi nila alam yung tungkol sa 13 martyrs, clear sila. Kumbaga magkakaroon sila ng toss. Ano po yung meron mo? So ang ganda ng spot niya, ang ganda ng pagkakatayo sa kanya. Ganda. Batid ko ang kasalukuyan ay talagang may reflection sa ating hinaharap. I believe it is not just about being beautiful of the creation, but it is about the stories behind of it. Sapagkat alam natin na sa bawat likha ng gumawa nito ay may storyang nagawa. Kung kaya't naniniwala ako sa bawat hakbang, bawat tingin, bawat tinig na kanilang makikita sa lugarin ng Trece ang 13 martir ay sumisimbolo ng napakahalagang istorya sa ating hinaharap. And as far as I heard earlier, maraming fragments na hindi pa rin nabubuo hanggang ngayon. It is still creating, it is still working, but I believe there is still na ma-unfold sa lugarin ng Trece. That's why we need to wait for it. So makikita po natin yung mga statue ng 13 martyrs. Sila po ay mga pinatay ng mga Espanyol. At ngayon, kinikilala sila ng mga barangay. Pinapangalan yung bawat barangay dito sa Trece ng mga apelyido nila. Yun, dahil do, pinapakita nila kung gaano kahalaga ng mga namatay ng mga araw na yun. So, as a Treseño, dito kasi sa Trece, taga Hugo Perez na ako. And as you all can see here in my background, makikita natin yung 3 martir dito sa Trece. And ayun nga po, natutunan ko pong kumbaga, mahalin pa lalo yung lugar na to. Kasi napakalaki na ng improvement ng lugar na to, and marami pang mga importanteng hindi pa nakikita dito, hindi pa napupuntahan ng ibang mga tao sa Trece. And I hope na marami pa pong magkaroon sila ng idea kung ano ba talaga yung history ng Trece. Alam niyo everyone, ang ganda talaga. Tara, akyat tayo. Human-made talaga siya, hindi siya perfect. May mga flaws na makikita tayo. Like, balik ka, dapat tayo sa mga soldiers na Spanish soldiers na to, makita natin na hindi talaga hulma ng maayos yung mukha nila, pero napoportray nila kung ano yung dapat na maging role nila sa bantayog na to, which is yung mga Spanish soldiers na pumatay o kumitil sa mga martyr natin. Tapos, punta naman tayo dito. Nasasalamin talaga ng mga statue na to yung mga paghihirap na nangyari. Like yung mga napagdaanan na sobrang tagal na pala talaga na itong martyr ng itong bantayog na to. So, ayan, may mga ganitong mga flaws na wala ng mga pintura. Ayan, may mga alikabok na rin. Pero, ang balita ko kanina kay Ma'am Bonife is nalilinisan naman daw and napipinturahan naman daw siya periodically or periodically or every September.
And ayun, maganda rin na maintain pa rin nila yung ganda and yung natural identity or national identity nitong 13 Martires City. Kasi, ayun, ito yung nagre-represent sa kanila as a city na nandito dito tumira or na malagi yung mga martyr, and ito na yung sila na yung magiging local heroes dito sa city. So, ganda rin na 13 talaga sila. Wala talaga silang nilastihan. Kasi, mayroong dito, may mga iba sa mga national heroes natin na hindi na masyadong nakilala. Kasi nga, yun, hindi sila masyadong kilala. So, hindi na rin sila masyadong nire-recognize. Pero dito, lahat talaga sila is nire-recognize isa-isa. Okay, ganda. Ay, ano talaga dito? Ang payog ng 13 martyr ng Cavite. And, I know, hindi pa sapat yung knowledge namin about dito, pero ang ganda lang talaga na based pa lang sa nalalaman namin is marami na talaga kami matututunan. So, ayan. Let's go to our group names. By the way, si Neya po yung videographer natin. Okay, ito naman sabi mo. So, ayan, babasahin natin yung nakalagay dito about sa bantayog ng 13 martyr na Cavite. Mga kilalang mamamayan ng Cavite na dinakip sa salang pakikipagsabwatan sa mga Katipunero kaugnay ng naganap na pag-aalsa sa Cavite noong Agosto 31, 1896. Bagaman at walang kasalanan sa krimeng pinipintang sa kanila, sila ay hinatulan ng kamatayan ng komisyong militar na lumitis sa kanila. Binaril noong hapon ng Setyembre 12, 1896 sa kutang San Felipe, lungsod ng Cavite. Ang mga martir na ito ay sina Luis Aguado, Eugenio Cabezas, Feliciano Cabuco, Agapito Consu, Maximo Inocencio, Maximo Gregorio, Jose Laliano, Severino Lapidario, Victoriano Luciano, Alfonso de Ocampo, Francisco Osorio, Hugo Perez, at Antonio San Agustin. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night